Edwin sa inyo is about the church that Jesus built. Ang ating Panginoon, siya po ay nagtayo ng kanyang iglesia. At ang iglesia, ito po yung called out assembly of saved and baptized believers, covenanted together to carry out the Great Commission. Mga taong ligtas, sino na po ba yung ligtas sa atin? Tayong lahat po ba ligtas? Amen? Okay, and then na-baptize, and then naidagdag sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon. At purihin ang Panginoon dahil napakaliwanag how are we going to identify the church that Jesus built. Napakarami pong mga churches ngayon nagsilipanan sa buong daigdig. Tandaan natin, isa lang ang itinayo ng Panginoon na kanyang iglesia. Sabi ng iba, paano na lang yung iba, Pastor? Wala tayong pakialam doon sa iba. Ang pakialam natin sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Ngayon, kung gusto nilang maging kasabi din sa iglesia ng ating Panginoon, kailangan makinig sila at kailangan maunawaan nila ano yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At si Kristo ang nagtayo doon sa Seashore of Galilee. That was way back approximately 27 to 31 AD. Kasi approximately yan dahil iba't ibang mga pagbigay ng recognition doon sa time of counting the tinatawag na AD. No? Yung iba kasi sabi nila, ang AD nagsimula doon sa BC 4. Yung iba naman, kung isinagad doon sa 00, si Kristo ipinanganak ng dito na sa ano to? Sa 4 BC na. Sa 4 AD, I mean. So, nagtayo siya nasa 27 dahil he was baptized at the age of 13. No? But the most important there is si Kristo nagtayo ng kanyang iglesia. At hanggang nagsubo ng mga manggagawa sa iba't ibang lugar, it goes to Antioch, to Damascus, hanggang si Apostle Paul isinugo ng iglesia sa Antioch, na kapunta siya ng first missionary journey, napakaraming mga churches na established, second missionary journey, and then third missionary journey. Hanggang si Apostle Paul nakulong doon sa Rome, sa kanyang tinatawag na rented house. Ang tawag nila doon is Preso Caballero. No? Siya ay ikinulong doon sa kanyang tahanan. At maraming mga taong dumating sa kanya, nakinig, dahil siya ay isang alagad ng Panginoon, walang ginagawa higit sa lahat kundi magbahagi ng salita ng Diyos. So may mga taong naligtas, at may nabasa akong libro na isa sa yung mga ibang taong naligtas, si Dominicanos at saka si Paganos, they came from Wales, at natuto sila at na-convert, they went back to Wales, and then nag-aral hanggang maraming mga na-convert doon. At yun din si Joseph of Arimathea, silent disciple of our Lord Jesus Christ, doon din pumunta sa Wales, sa Great Britain. At dumami doon ang mga missionary Baptist. Pagdating ng Dark Ages, millions of Baptists have been killed, have been persecuted. And then from Wales, napunta sa Amerika. And then dumami sa Amerika. And then ang Amerika nagpadala ng mga missionary sa Pilipinas. At purihin ang Panginoon, nakarating tayo dito. So, ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon, iba po ito, bukod tangi po ito sa mga iglesyang itinayo ng tao. Napakarami na pong mga churches itinayo ang tao. Isa dyan ang Catholic, which is built doon sa history way back kay Constantine, no? Constantine the Great. And then hanggang doon kay Pope Gregory. Hanggang nabuo doon sa Rome ng
ikanang mga Pope at saka Council of Trent. And then si Martin Luther, gumawa din siya ng kanyang iglesia, naging Protestant, no? And then gumawa din ng simbahan si Justice T.S. Russell, yun po yung Jehovah's Witnesses. And then gumawa din ng simbahan si Joseph Smith, yun po ang Mormons. And then gumawa din dito sa Pilipinas si Manalo, yun na po yung iglesia ni Manalo, no? Alias Iglesia ni Cristo. Alias lang po yan kasi ang totoong Iglesia ni Cristo ay ang Missionary Baptist, no? At gumawa din si Kibuloy, nasa kulungan na siya ngayon, no? Gumawa din ang si Eddie Villanueva, siya din ang founder ng Jesus, Jesus is Lord, no? Dati fellowship lang yan dahil sa kapupuna ni Soriano, ginawa niya ng church. Hanggang maraming mga churches na naitayo, kahit sa Amerika, yung mga tinatawag na Holy Rollers, yung Pentecostalism, na ang kanilang doctrine ay mayroong ikanang patuloy ang mga miracles ngayon, ang baptism of the Holy Spirit, yung speaking in tongues. No? Pero itong mga churches na ito, they never been a part of the church that Jesus built. At alam naman natin na yung itinayo ni Kristo na iglesia ay isang baptist dahil si Kristo mismo ay nagpabautismo sa isang baptist. At yung salitang baptist, hindi po yan galing sa tao, galing po yan sa Panginoon. Sabi nila, Pastor, bakit wala tayong mabasa na Baptist Church? Ay, hindi talaga ilalagay ng Panginoon yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ilagay ng Panginoon yan, lahat na lang, pati yung mga palso, maglalagay na ng baptist yun. Diba? Kasi mabasa mo eh. Kaya nga, ang binigay ng Panginoon sa atin, yung wisdom. Diba? Napakaliwanag na si Kristo ay binautismuhan ng baptist dahil si John the Baptist, siya ay sugo ng Panginoon. Diba? John chapter 1 verse number 6. Siya ay missionary dahil siya ay sugo. Si Kristo missionary din po. John chapter 20 verse 21. Even as my Father had sent me, so sent kayo. Kaya nga po, ito yung history, ito yung ginawa ng Panginoon paano nabuo ang missionary Baptist. Sabi naman ng iba, Pastor, bakit konti lang ang missionary Baptist? Alam niyo pa bakit konti? Alam niyo hindi. Konti lang dahil hindi marami. Joke lang po. Konti lang po dahil si Kristo mismo ang may sabi. Sabi ni Kristo, little flock. Di ba sa Luke chapter 12? Fear not ye little flock. Pero kung tutusin, dalawa, tatlo, sabi ni Kristo, basta kanyang iglesia, doon siya. Kasama ang ating Panginoon. Napaka ganda yung katotohanan patungkol sa iglesia ng ating Panginoon dahil ang iglesia ng ating Panginoon, ito po yung pinangakuan niya ng kanyang presensya. And lo, I am with you always even unto the end of the world. Pagdating ng linggo, ito siguraduhin ko sa inyo, ang Panginoon wala doon sa Pentecostal Church. Ang Panginoon wala doon sa Seventh-day Adventist Church. Ang Panginoon wala doon sa mga Pentecostal. Ang Panginoon wala doon sa Mormons, wala doon sa Katoliko. Saan ang Panginoon? Presensya niya. Nandito sa Missionary Baptist Church. Kaya, napakaliwanag na tayo dapat maging tapat na magbigay ng kaluwalhatian sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Dito sa ating teksto, sabi dito, unto Him be the glory in the church. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng glory? Ang glory, ito po yung pinakamataas na kaluwalhatian. This is the highest thing about recognizing God. Yun po yung tinatawag na Shekinah glory. Kasi there are different kinds of glory.
But the highest glory is the Shekinah glory. At yung Ephesians chapter 3 verse 21, ang tinutukoy po diyan ay ang Shekinah glory. Ang glory, ito po yung pagkilala natin sa Diyos ng kanyang pagka-Diyos. When we recognize God as the most powerful God, na siya ang Diyos na naglikha, nagbigay ng buhay sa atin, walang katulad, wala nang higit pa, it is recognizing Him as the highest, the most powerful one, the most important one. Yun po ang pagbigay natin ng kaluwalhatian sa Panginoon. So gawin po natin yan sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Now ang topic natin, be faithful in giving God the glory. Unang-una, of course, ang tao kailangan na save. Paano naligtas tayo? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Natanggap natin through faith. At tayo naging anak ng Diyos at nabaptize. At ang Diyos mismo ang nagdagdag sa atin sa kanyang iglesia. Hindi po tao. Diyos po, Acts chapter 2, verse 41 and then 47. And the Lord added to the church. So kung ikaw ay nasave na, and then nabaptize ka, dinagdag ka ng Panginoon sa kanyang iglesia. At dahil dinagdag ka ng Panginoon sa kanyang iglesia, kailangan ganapin natin at gampanan natin ang layunin ng Panginoon kung bakit tayo ay kanyang idinagdag. Tandaan natin, kung mayroon mang pinakamatinding organisasyon o kapulungan or assembly, the word church means assembly, no? Kung mayroon mang pinaka-importante na kapulungan sa buong daigdig, wala nang iba, higit sa lahat kundi ang church na itinayo ng ating Panginoon. Walang sinabi yung mga grupo-grupo dyan ng mga bilyonaryo, walang sinabi yung grupo ng mga politician dyan, kasi ang Panginoon, siya ang higit sa lahat, at siya ang makapangyarihan, and He is on the throne, siya ang nasa control, higit sa lahat, ng mga pangyayari sa mundong ibabaw. Kahit sa kamatayan ng tao, ang Panginoon ang may control. Ilang taon tayo mabuhay sa mundong ito, di ba? Kung ipagkaloob ng Panginoon na mabuhay ka sa loob ng 8 years, kalooban ng Panginoon yan. Kung hanggang kailan yung edad ng tao, sabi nga doon, it is appointed unto man wants to die. Kasi yung ating mga araw, hindi po tayo may hawak, nasa kamay ng Panginoon ang mga araw na yan. So ang napaka-importante dito is how we glorify God sa kanyang iglesia. Hindi po ito isang ordinary na gawain dahil this is from the beginning the purpose of God, and even up to this time, and even in eternity. Doon sa langit, alam nyo, napakaganda, napakasarap. Lalong-lalo na doon sa New Jerusalem City. At ang New Jerusalem City, ito yung syudad na pinakamatinding syudad ever since. Wala nang hihigit. Dahil ito ang tinatawag na City of God. So dadalhin tayo ng Panginoon sa pagbalik ni Kristo. Ang church doon sa New Jerusalem City, pagdating doon sa langit, New Heaven and New Earth, wala na po tayong gawin doon na kung ano-ano mga bagay katulad ng hanap buhay. Dito sa mundo, naghahanap buhay tayo. Pagdating sa langit, wala na pong hanap buhay doon. Kasi everything will be lavishly provided by the Lord. Wala na din pong mga negosyo doon, wala na din pong mga empleyado doon. Saka, hindi na po tayo doon, I believe, wala nang paglilinis doon. Kasi automatic, linis na lahat yun eh. Walang dumi doon sa langit. Hindi na rin tayo magluluto. Hindi ka na mamalingki.
Hindi ka na maglalaba. Ano ang gagawin natin doon? Ang gagawin natin doon is to glorify God. At hanggang kailan yan? That will be for eternity. So makita ninyo na ang pagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, ito ang pinaka malaking accomplishment na maaring gawin ng iglesia at ng bawat membro sa iglesia ng ating Panginoon. So what do you mean by faithful? Dahil sa mga members ng iglesia ng ating Panginoon, either you serve the Lord faithfully or unfaithfully. Pero dito sa sulat ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, sabi dito, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Dapat alam natin ano ang pag-uugali na ating gawin sa iglesia ng ating Panginoon. At itong pagiging faithful, pagiging tapat, this is a command. This is not an option. Dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse number 2, sabi po dito, "Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful." Ano yung salitang faithful? Tapat. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, ginagampanan natin ng maayos ang mga gawain na iniatang ng Panginoon sa iglesia. Ano ang gawain ng Panginoon sa iglesia? Andyan yung panambahan, andyan yung panalangin, andyan yung mga pag-aawit, andyan po yung mga pagbibigay, andyan po ang soul winning, andyan po ang katotohanan. So itong Great Commission na iniwan ng Panginoon in Matthew chapter 28 sa kanyang iglesia, at lahat ng mga gawain sa iglesia, ito ang ating pagtutuunan ng pansin, higit sa lahat. Upang maging faithful tayo sa Panginoon, una, recognize that the most important job on earth is to serve the Lord. Of course, yung ating paglingkod sa Panginoon, bunga ng ating pag-ibig sa Diyos. Dahil, ang tunay na pag-ibig, humahantong sa tamang serbisyo sa Panginoon. Bakit ang isang membro hindi niya maisagawa ang katapatan? Ang unang problema doon dahil nagsisinungaling siya. Ano ang pagsisinungaling? Pag tinanong mo, mahal mo ba ang Panginoon, kapatid? Opo, mahal ko ang Panginoon. Pero hindi magawa-gawa ang paglingkod ng may katapatan kasi hindi totoo yung kanyang pagmamahal. Dahil ang pagmamahal sa Panginoon, this is the first and the greatest commandment. Matthew chapter 22 verse 37. No? Ito yung pinakadakilang utos at pangunahing utos, di ba? To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Paano natin mahalin ang Panginoon? Of course, malaman natin na mahal natin ang Panginoon kung mahal natin ang salita ng Panginoon. Diba? Sa John chapter 14. If you love me, keep my commandments. At doon sa 1 John chapter 2 ata yan. Pag sinabi daw ng isang mananampalataya, mahal ko ang Panginoon, pero hindi niya tinutupad ang salita ng Diyos, siya ay sinungaling. Kaya sabi ko, isa sa mga dahilan bakit may mga membro sa iglesia hirap gumawa ng tapat na paglilingkod dahil mga sinungaling. Diba? Dahil sa pag-ibig sa salita ng Panginoon at sa Panginoon. Maliwanag yan.
Sa 1 John chapter 2 yan. Pag sinasabi ng isang mananampalataya, mahal ko ang Panginoon, pero hindi niya tinutupad ang salita ng Panginoon, siya ay naging sinungaling. 1 John chapter 2 verse 10 ata yan, kung hindi ako magkamali, no? Minsan itong ating memory. Tingnan nyo na lang dyan. No? Now ngayon, pag mahal mo ang Panginoon, higit sa lahat, hindi tayo mahihirapan maglingkod sa Panginoon ng tapat. Dahil anything na tunay ang pagmamahal, ando doon po yung ating tinatawag na puso. Diba? Hindi naman pwede mahal ko yan pero yung puso ko wala dyan. Diba? So, saan yung ating puso, andoon ang ating pagmamahal. So, kung mahal natin ang Panginoon, utos dito sa banal na kasulatan na tayo ay dapat maging tapat sa Panginoon. Bakit maging tapat tayo sa Panginoon? Unang-una, because God is faithful. Diyan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Faithful is He that called you. Tapat ang Panginoon na tumawag sa atin. Ano ang patunay na ang Panginoon tapat? Di ba, nagkaroon tayo ng maraming problema pero lahat nalagpasan natin? Amen po ba? Amen. Tayo nakaranas ng sakit pero pinagaling tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yung ating pangangailangan araw-araw, pinagkakaloob ng Panginoon. Yung mga nangamatay na, okay na po yun sila. Wala nang question doon. Ang problema lang doon kung namatay sila na hindi sila tapat. Dahil siyempre, kahit langit sila, magbibigay sila ng accountability sa Panginoon. So, faithful ang ating Panginoon. And then, Hebrews 10:23, faithful that promised us. Yung Panginoon na nangako sa atin, siya ay tapat. Ang pangako ng Panginoon ay hindi po mga ordinary na mga pangako. Ito, tanungin ko kayo ha. Mayroon bang taong nangako sa iyo na bigyan ka ng kaharian? Wala, ano? Wala. Kasi kung may mangako, hindi po yan mangyari. Ha? Pero, ano ang pangako ng Panginoon? Blessed doon sa Matthew. Blessed is because yours is the kingdom of heaven. Diba? Yung kaharian ng Panginoon kasi, kung pag-aralan natin, maraming bagay doon na dapat nating matuklasan. Pero ibig sabihin noon, ang hari si Kristo at tayo ay gagawin ng Panginoon na mga hari upang maghari kasama siya. Dahil ang Panginoon is King of Kings and Lord of Lords. So ang ating Panginoon, sabi dito, tapat na siyang nangako. Wala namang pinakamatinding mga pangako, kundi ang pangako ng Diyos. Nangako ang Panginoon ng buhay na walang hanggan sa mga sumampalataya. So yung mga tumanggap, naligtas na. Nangako ang Panginoon ng pagtugon ng panalangin. Kaya nga tayo nananalangin sa anumang mga pangangailangan, mga problema, ininudulog natin sa Panginoon. At pagkalooban ng Panginoon yung ating kahilingan, binibigay ng Panginoon. Pinangakuan tayo ng Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Bagong Jerusalem. Alam nyo, ang bagong Jerusalem, yun na po ang pinakamatinding lugar sa buong daigdig. Throughout the universe, wala nang hihigit doon. Kahit saan ka pa. Sabi nila sa balita, ang pinakamatinding syudad na ginagawa ngayon, yung Neom City sa Saudi Arabia. No? Glass City, kung tawagin nila, 100 miles. Ang haba. Pero actually, kahit saang syudad, wala nang syudad na maikumpara doon sa langit. Kasi yung syudad na yon, ang mga poste made of pearls and precious stones. Diba? Yung mga pader, 4 kantos. Diba? Hindi na more than 1,000 miles ang haba niya. So may nagsabi na nagbilang-bilang sila ng sukat. Yung New Jerusalem mukhang 2 times ang Pilipinas, ganon kalaki ang New Jerusalem. No?
Dudublihin mo daw yung Pilipinas. Ang doble niyan, ganun kalaki ang Diyos. I don't know, no? Kasi mga panan naman yan, calculation na naman yan. Pero ang mga daan doon ay made of pure gold. Yun po yung itinaghandaan ng Panginoon na tahanan natin doon sa eternity. So, tapat ang Panginoon na nangako. So, ang tanong, ano ang isusukli natin sa katapatan ng Panginoon? Diba? Tapat ba ang Panginoon sa iyo? Amen? Amen? Of course, tapat ang Panginoon. So, ngayon, it is a command that we should be found faithful. Dahil kung mayroon man tayong bigyan ng first and foremost na atensyon sa buhay natin, hindi yung hanap buhay, hindi yung pang-physical, hindi yung pang-material. Kasi yung pang-physical, pang-material, pansamantala lang po yan. Diba? Ilang taon na naman tayo sa mundong ibabaw. Yung iba, hindi na nakakaabot ng 60 years old, patay na. Diba? Yung iba, teenager pa lang, patay na. Kanina, may nagsabi sa amin, yung binubuntis niya, 7 weeks pa lang, namatay. 2 beses. Napuntis siya, doon pa lang sa diyan, namatay na. Pero, ang napaka-importante dito, ang ating Panginoon, nagbigay sa atin ng wisdom, sabi nga doon sa ating nabasa kanina, yung manifold wisdom of God, na ibinigay ng Panginoon sa kanyang iglesia. Dahil, ang nais ng Panginoon, bigyan natin ng katapatan yung ating paglingkod sa Kanya. Dahil ito po yung gawain na pag tayo ay haharap na sa Panginoon doon sa tinatawag na judgment seat of Christ, tatanggap tayo ng parangal, tatanggap tayo ng mga rewards, at tayo ay bigyan ng Panginoon ng napakagandang recognition, at higit sa lahat, napakarami pang mga surprises na ating matunghayan pagdating doon sa langit. So, ang gusto ng Panginoon, maging tapat tayo, una, bigyan natin ng kahalagahan, higit sa lahat, ang gawain ng Panginoon. Ano bang pinaka-importante sa buhay mo? Yun ang tanong. Pinaka-importante ba sa iyo, sarili mo? Sabi ng Biblia, pag tayo ay disipulo ng Panginoon, Matthew chapter 16, sabi doon, deny yourself. Dahil pag nauna natin ang ating sarili, dadalhin natin ang ating sarili sa kasiraan. Dahil ang tamang pag-handle ng buhay, dapat nauuna ang Panginoon. Amen? Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pag sinabi natin, nauuna ang Panginoon, pagising natin sa umaga, agad andoon na po yung ating pasasalamat. Amen? Hindi yung kalimutan natin ang panalangin dahil nagmamadali tayo, and then maalaala natin na hindi pala tayo nakapanalangin pagdating na ng gabi. Pagdating ng gabi, dahil pagod na, kunting salita na lang, amin agad dahil pagod na eh. So, pagising sa umaga, unahin ang panalangin dahil unahin pasalamatan ang Panginoon. Diba? And then, bago matulog, pasalamatan ang Panginoon dahil lagi Panginoon ang sa buhay natin. At isa sa napaka-importante, upang maging tapat tayo sa Panginoon, ay laging magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Alam niyo si King David, ang tawag sa kanya, a man after God's own heart. No. Hindi naman siya perfect, marami siyang mga pagkakamali. Pero si King David ang kinagawa ng Panginoon doon sa kanyang tinatawag na trono, na thy throne is forever. No. Yung trono na yon, doon sa kay King David, actually, yun po yung trono ng ating Panginoon, isit up ng Panginoon sa tinatawag na 1,000 years reign of Christ. Ako, I am so excited nitong millennial reign of Christ. 1,000 taon lang. 1,000 taon lang
Pero kung titingnan natin, dito sa mundo, yung mga naging presidente, yung mga politician, 6 years, 3 years lang. No? Yung ibang mga hari sa ibang mga bansa, naghahari lang ng ilang taon. Ang Syria ngayon, hindi naman yung hari dyan, si Assad. No? Pero nasa hot water naman din yung kanyang kalagayan. Pero sa atin, alam nyo, yung pangako ng Panginoon na maghahari tayo, patikim pa lang po yan. Wala pa po tayo doon sa New Jerusalem, patikim pa lang po yan. Sa 1,000 year reign of Christ, napakatindi na pong pangako yan ng Panginoon na ibigay niya sa mga naglilingkod ng tapat sa Kanya. Of course, we do not serve the Lord because of those things, first and foremost. Diba? Tayo ay naglilingkod sa Panginoon dahil alam natin tunay at totoo yung ating Diyos. Amen po ba? Siya ang Panginoon ni Abraham, siya ang Diyos ni Jacob, ni Moses, ng mga apostoles, at siya yung Diyos natin. Tandaan natin huwag kang maniwala na ang Diyos ng mga Katoliko pareha ng Diyos natin. Hindi po pareha. Sabi ng iba, yung si Allah daw, pareha lang daw sa Diyos natin. Huwag kang maniwala. Hindi, ang Diyos natin, hindi po si Allah. Ang Diyos ng mga Pentecostal, hindi po Diyos natin. Tandaan ninyo. Iba yung Diyos nila. Ang Diyos ng mga Mormons, iba. Ang Diyos ng Iglesia ni Manalo, iba po. Kaninong Diyos ang totoo? Ang Diyos ng mga missionary Baptist. Amen? Ako, talagang down to earth, taos-puso kong sinasabi yan. Dahil napakatamis at napakasaya na nandito sa atin ang totoong Diyos. Sabi ng iba, Pastor, baka magkamali tayo dyan. Ano tayo magkamali? Na napakaliwanag sa Biblia. Ang totoong Diyos. Sabi nila, di ba Diyos din ang sa kanilang isip, Diyos? Pero yung doktrina nila hindi naman tama. Hindi pwede na ang tamang doktrina at ang Diyos ay ipagsama. Nakuha ninyo? Ang Panginoon hindi sasama sa mga maling doktrina. Diba? Kaya inaakala lang nila na may Diyos. Pero hindi totoong Diyos yun. Kasi maraming Diyos Diba? Pero isa lang ang totoo. Yung ibang Diyos, Diyosan na po yun. Yung si Satanas, ang tawag, the God of this world. Diba? The God of darkness. Diyos din siya. Pero Diyos siya ng kadiliman. Pero ang totoong Diyos, siya po ang Diyos ng mga missionary Baptist. Ngayon, lagi nating isipin upang maganap yung katapatan, lagi nating pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Every day. Si King David, sa Psalms 119, makita natin. Sa verse number 97, andyan po ba? Sige. Pakikuan nga yung Psalms 119, verse 97. Pakiikuan dyan. Kung may plus dyan. Okay. Psalms 119, verse 97. Sabi dito, "Oh, how love I thy law. It is my meditation all the day." I believe itong salita ng Panginoon hindi po nagsisinungaling. Sabi dito, buong araw, maghapon, higit sa lahat, ang pinagbulay-bulayan at laging laman ng isip ni King David ay salita ng Diyos. Matanong kita, ano ang lagi nasa isip mo? Salita ba ng Diyos? Baka mamaya, ang laging nasa isip natin, paminsan-minsan lang ang salita ng Diyos. Ang laging nasa isip natin, pira. Hindi naman masama magkapira. Hindi naman masama ang pira. Pero kung laging pira ang utak natin, hindi salita ng Diyos, yung pira na ang naging Diyos ng buhay. Diba? Kaya nga sabi ni King David, buong araw, pinagbulay-bulayan niya ang salita ng Panginoon. Pray without ceasing. Ibig sabihin, Panginoon ang lagi nating iniisip. Bakit importante yan? Because you cannot be faithful to the Lord by not loving the Word of God, by not meditating upon the Word of God.
Dahil ang salita ng Panginoon, ito ang napakahalagang bagay, higit pa kay sa ginto, higit pa kay sa pira, higit pa kay sa anumang matamis na bagay. It is more to be desired other than gold. Much more are precious than gold. Sweeter than honey and the honeycomb. Doon sa Psalms 19. No? So, kailangan maging tapat tayo. Una, this is the command of God. Pangalawa, this is the challenge. It is a challenge to be faithful. Bakit challenge po ito? Unang-una dahil ang ating Panginoon ay tapat sa atin. Sina-challenge tayo ng Panginoon. Andiyan yung si Satanas laging gumagawa ng paraan upang tayo ay hadlangan. Kasi ayaw ni Satanas na maging tapat ang mga anak ng Diyos sa kanyang iglesia. Bakit challenge ito? Dahil hindi po ito mangyari kung hindi po natin sadyain. Kailangan talaga ilagay natin yung puso natin. Kailangan talaga we should do it intentionally and sincerely. Di ba maraming mga challenge na naririnig natin dyan sa YouTube, kung saan-saan ang mga challenge dyan, no? May mga matindi pang mga reward ng mga challenge dyan eh, no? Pero alam nyo, ang napakagandang challenge, yung challenge ng Panginoon. Be thou faithful unto death. When in fact, ang challenge dito sa atin na kailangan tayo ay maging tapat. Dito sa Revelation chapter 2 verse number 10. No? Revelation chapter 2 verse number 10. Be thou faithful unto death. Kailangan maging tapat tayo hanggang kamatayan. Pagdating ng linggo, dapat nagpupumahok na tayo na maglingkod sa Panginoon. Masaya ka, Lunes, Martes, pero ang pinakamasaya natin na araw dapat araw ng linggo. Amen? Kasi ito yung araw na magtipon-tipon tayo eh, di ba? Bilang iglesia. At magpuri at maglingkod sa Panginoon. Pero kung ang isang Christian, masaya siya sa Lunes, Martes, Lunes, Wednesday, Biyernes, Sabado, pagdating ng linggo, matamlay siya, di ba? Kasi nanghihina na siya dahil pupunta na siya ng simbahan. Sabi pa ng iba, ako hindi ako masyadong masaya sa simbahan kasi pagdating doon sa simbahan, parang hindi naman ka-excite ang mga gawain doon sa simbahan. Excited siya doon sa mundo kasi yung mundo ay ang inaatupag yung sarap ng laman. Diba? Sa atin bilang mga anak ng Panginoon, ang challenge sa atin, yung paano natin gawin ang mga gawain ng Panginoon na mayroon talagang dedikasyon. Hindi lamang basta-basta na ikaw ay makapaglingkod. Kailangan you are not contented na labas-pasok ka lang sa simbahan. Pasok ka, upo, pagkatapos tayo, labas, hanggang doon ka lang. Ang tanong, ano ang gampanin mo sa iglesia? Dapat alam natin ano yung mga tungkulin natin sa iglesia ng ating Panginoon. Kung alam mo, maupo lang, matayo, anding uwi, bakit yun lang ang alam mo? Diba? Samantala, sa iglesia ng ating Panginoon, napakaraming mga gawain doon. Sabi na iba, ano kasi pastor, wala namang sweldo dyan sa simbahan. Hindi nyo ba alam na ang pinakamatinding nagbibigay ng pagpapala sa atin ang Panginoon? Amen? Sabi nga doon sa James chapter 1 verse 17, lahat ng mga mabubuting bagay ay nanggagaling sa Panginoon. Panginoon ba ang pagkwintahan natin? Paano kung kwintahan tayo ng Panginoon? Diba? Sabi nga sabihin mo, wala kang time sa maraming gawain ng Panginoon. Wala kang time mag-prayer meeting. Wala kang time na maging active sa mga ministry. Kasi busy ka. Sino ba ang nagmamayari ng time? Diba?
ang time natin is in the hand of God. Diyan sa Acts. No? Ang mga araw natin, ang mga oras natin galing sa Panginoon niya. Bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Dahil binigyan pa tayo ng Panginoon ng araw na ito. E paano kung sabihin ng Panginoon, sige, wala kang time sa akin. Babawiin ko yung time para sa iyo. Anong magawa mo? Di ba? Babawian ka ng Panginoon ng time eh. Sabi ng Panginoon, sige, magpapahinga ka na. Imbis, habaan mo pa yung buhay mo sa mundo, magkaroon ka na ng tinatawag na untimely death. Wala namang problema ang kamatayan dahil for to me to live is Christ and to die is gain. Pero ang hindi maganda, yung tinatawag na untimely death. Yung hindi pa dapat tayo mamatay, namatay na dahil pasaway. Di ba? Namatay na dahil sabihin ng Panginoon, hindi ka na naging kagamit-gamit. Di ba doon sa Acts chapter 5, si Ananias at saka si Sapphira, diba? Nagsisinungaling sila. Yung para sa Panginoon, ninakaw nila eh. Ano ang ginawa ng Panginoon? Pinatay sila. So pwede ang Panginoon directly pumatay kasi siya ang Panginoon. Eh, pastor, pumapatay ba ang Panginoon? Eh, pag ikaw pasaway ka, papatayin ka ng Panginoon. Totoo yun. Magkaroon ka ng untimely death. Hindi ko yan pananakot. Kasi marami yan. Doon sa Old Testament, diba, yung mga kumalaban kay Moses, diba? Yung sila ni Miriam at sino yung mga tao doon na walang ibang ginawa kundi reklamo ng reklamo. Pagkatapos, insultuhin pa si Moses at tunain. Anong ginawa ng Panginoon? Bumuka ang lupa, nilapon. Diba? Yung kanilang kamatayan ay untimely death. Alam niyo, pag ang isang Christian hindi naglilingkod ng tapat sa Panginoon at mamatay, yan po ay untimely death po yan. Ibig sabihin, hindi niya po natapos yung kanyang tungkulin, kinuha na lang siya ng Panginoon dahil nakita ng Panginoon, itong tao na ito, itong anak na ito, wala na lang sa puso niya yung maglingkod sa Panginoon. Kaya nga ang tanong nandyan ba sa puso natin talaga na mahal natin ang gawain ng Panginoon? Kung mahal natin ang gawain ng Panginoon, dipinsahan natin ang gawain ng Panginoon. Di ba? Kasi pag masira ang gawain ng Panginoon, like for example, yung pastor mo, pag siraan mo, di ba? Ano ang mangyari sa gawain? Sabi nga, pag ang membro mag-backslide, nasira, medyo hindi ganun kalaki ang damage. Although may damage. Pero pag ang pastor ang masira, malaki ang damage. Di ba? Kaya by all means, dipinsahan natin ang gawain ng Panginoon na hindi masira. Kaya nga, yung mga membro, alam nyo, yung mga nag-aaway sa simbahan, pwede mga ginagamit ni Satanas yan. Hindi ang Panginoon ang gumagamit. Kasi pag ang mga membro nag-away-away sa simbahan, maging magulo ang simbahan, di ba? Yung ibang mga mahina sa pananampalataya makikiso, naku, itong simbahan na ito, ang gulo-gulo. Daming mga nag-aaway, di ba? Kaya, dipinsahan natin at mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Dahil yun po ang challenge. Ikaw ba nahahamon ka na maglingkod ng tapat sa Panginoon? Sabi ko nga kanina, pag ang salita ng Panginoon, ito po yung laging nasa isip natin, nasa puso natin. Walang ibang mangyari kundi ikaw ay maging tapat ka talaga sa Panginoon. Pero kung pabaya ka sa salita ng Panginoon, at talagang ang mangyayari sa iyo ay hindi ka maging tapat. At ito tandaan natin maraming mga Christians na nasisira ang buhay nila hindi dahil kulang sa pera. Hindi dahil kulang sa edukasyon. Alam niyo ano ang isa sa pinaka-dahilan ng pagkasira ng buhay ng mga Christians? Alam niyo yung kakulangan sa kaalaman sa salita ng Diyos. Hosea chapter 4 verse number 6. Diba? My people are destroyed
because of lack of knowledge. So yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, sabi na iba, Pastor, parang hindi ko tipo yung mag-aral ng mag-aral. Kayo na lang mga pastor, ako hindi. Pag sinabi mo nang napapagod ka mag-aral ng salita ng Panginoon, sinasabi mo na ako okay lang sa akin masira. Kasi sabi ng Biblia, dahil sa kakapusan, mayroong alam, kaso lang kinapos. Di ba? Kaya nga, ituloy natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Ang pag-aaral kasi, hindi lang yung trabaho ng mga pastor. Sabi nga ng Biblia, maggulay-gulay tayo ng salita ng Panginoon araw at gabi. Iyang problema, saka mo lang mahawakan yung Bible mo pag-araw ng linggo. Pagkatapos pag tinanong ka, mahal mo ang Panginoon, opo! Kaya nga hindi ka naging tapat kasi sinungaling ka. Aminin natin yung pagkasinungaling natin kung tayo'y sinungaling. Diba? Hindi tayo makawala sa Panginoon eh. Sabi mo, mahal mo ang Panginoon. Pero wala ka namang interest sa salita ng Panginoon. Ayaw mo nga umatindang sa Discord. Bakit lagi kang late pumunta sa Discord? Kasi wala kang interest na mag-aral sa Sunday School. Kasi kung interesado ka matuto ng salita ng Panginoon, alas 9 ang Sunday School, before 9 nandoon ka na. Tama po ba? Pastor, nandito na ako, wala pang 9 kasi gusto ko mag-aral ng salita ng Diyos. Andiyan si Pastor Edwin, no? May seminary, di ba? Pwede kayo mag-intro dyan. May virtual na ba kayo, Pastor Edwin? May virtual na sila, di ba? Kami din, may virtual din kami. Seminary. Pati mga babae, pati mga lalaki, basta gusto mag-aaral. Ini-entertain namin. Alam niyo kung bakit? Binibigyan kayo ng opportunity. Dahil pag hindi kayo mag-aral ng salita ng Diyos, masisira at masisira kayo. Di ba? My people are destroyed. Sino yung people na yan? Ang mga believer na yan? Mga Christians yan. Di ba? My people are destroyed because of lack of knowledge. Ano yung knowledge na yan? Yan ang salita ng Diyos. Kaya huwag kang manghinayang ng oras mo, huwag kang mag-isip na nakakapagod, dahil yan ang number 1. Bakit pagpalain ka ng Panginoon? Pagpapalain ka ng Panginoon dahil ikaw ay nandyan sa puso mo yung salita ng Panginoon. So, ito po yung challenge. So, ang tanong, nahamon ka ba? Kasi napakaraming pangako ang Panginoon. Ngayon, punta tayo sa tinatawag na the crown of faithfulness. Diba? Bakit naging tapat tayo? Una, because there is a command to be faithful. Pangalawa, there is a challenge to be faithful. Pangatlo, the crown of being faithful. Ano yung crown na yun? Revelation chapter 2 verse 10. Sabi doon, be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. Kung mayroon man, sabi ko nga, kung mayroon man pinakamatinding maging resulta ng ating mga ginagawa, wala nang hihingit pa kundi dito sa gawain ng Panginoon. Doon sa sa 24 oras last week, napakinggan ko Sabi doon, 62% daw ng mga Pilipinos ang income 26,000 ang bilog. 62%. Yung kumikita lang ng 250,000 to 500 o higit, nasa 2% lang. Now, bakit binabanggit ko yan sa inyo? Normal na sa bawat isa sa atin na gusto natin magkaroon ng mga matinding mga bagay. Amen po ba? Doon na kanina yung message namin doon sa mission, 1 Timothy chapter 6 verse 6. Godliness is a great gain. Sa 1 Timothy chapter 4 verse number 8, yung exercise, di ba ang exercise ng katawan? Maganda yan para sa kalusugan. Pero sabi ni Apostle Paul, profit it little.
Bakit andun yung little, andun yung great? Kasi gusto ng Panginoon, makita natin, ma-realize natin, at paniwalaan natin na ang pinakamatinding mga bagay na ating matamo ay yung mga pangako ng Panginoon. Amen? Diba? Although we do not serve the Lord first and foremost because of the crown, pero kung tapat ka sa Panginoon, whether you like it or not, nakapackage na po yan. Andoon po yung tinatawag na reward ng Panginoon. Doon sa Matthew chapter 25, doon sa langit, sabi doon sa pagdating natin sa langit, ang sabihin ng Panginoon, good and faithful servant. Matthew chapter 25, verse 21. Pagdating sa langit, sino ang pararangalan ng Panginoon? Yung mga naging tapat. Pero yung hindi mga tapat, kung basahin mo yung Matthew chapter 25, ipapahiya ng Panginoon niya. Kaya doon sa Sikandian ata yan, siguraduhin natin na sa pagbalik ng Panginoon ay hindi tayo mapahiya. Diba? Nakalimutan ko saan. Basta sa book of Either Christian, Sikandian. Andyan na yan. Christian. Sigurado ako dyan. Hanapin nyo na lang. Ha? Okay. Sabi doon, siguraduhin natin na hindi tayo mapapahiya. Sino po yung mapahiya? Of course, yung mga hindi tapat. Sabihin mo, Pastor, ako sigurado akong hindi mapahiya doon eh. So ang tanong ko, tapat ka ba? Kasi kung hindi ka tapat, kahit ayaw mo, talagang papagalitan. Basahin natin yung Matthew chapter 25, di ba? Yung isa nakatanggap ng 5, yung isa nakatanggap ng 2 na talent, yung isa. Yung 5, kinalakal niya, naging productive. Pagdating sa langit, pinarangalan siya ng Panginoon. At doon sa kaharian, sabi ng Panginoon, bibigyan siya ng mga siyudad na kanyang paghaharian. I believe that is it, 1,000 year reign of Christ. No? Yung 2, kinalakal niya, naging fruitful siya, pinarangalan ng Panginoon. Yung isa, tinago niya. Sino yun? Yun po ang unfaithful servant. Diba? Hindi siya naging tapat. So pagdating doon, wala siyang reward. Diba? Although, yung mga talata na yan, patungkol doon sa unfaithful servant, maraming debate dyan. Sabi ng iba, yun ay unseed yun. No? Depende sa iyo kung anong paniniwala mo. Basta ang sabi doon, yung hindi naging tapat. Diba? Kaya nga, tayo, ito yung pangako ng Panginoon sa atin na maging tapat tayo sa Panginoon, sa kanyang iglesia. At paano tayo maging tapat? Dagdag pa. Siyempre yung ating mga tithes and offering. Diba? Kabahagian ng ating katapatan sa Panginoon. Basta pati pira, kasali kapatid. Hindi pwede sabihin mo, ako tapat sa Panginoon, pero yung tithes and offering ko, hindi ko sinusulit sa Panginoon. Yan ay bunga ng hinding katapatan. Pag ayaw mong isuli sa Panginoon, kasi may mga Christians takot magbigay. Dahil hindi konbinsido sa salita ng Panginoon. Anong salita ng Panginoon? Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaking together, and running over. Alam nyo, pag hindi mo isuli yung tithes mo, nakakasira yan sa buhay mo. Basahin mo yung malakay, di ba? Kasi madalas ang binabasa natin, ibabalik ng Panginoon dubli-dubli. Pero, madalas hindi natin nababasa pag hindi mo isusulit. Lahat ng mga salot, darating sa buhay mo. Diba? Imbis na yung 5,000 mo na tithes, ninakaw mo, kasi, sayang na itong 5,000. In-hospital ka, gumastos ka ng 20,000. Diba? Sabi ng kayo, sige, ipagkait mo sa akin yung 5,000, sa akin yan di ba? Yeah. Kasi sa Bible, yung tithe sa Panginoon yan. Diba? Wala, may offering pa tayo, love offering, di ba? Kasi, siyempre yung 90% sa atin yun. Dahil ang hanap buhay ay panto partnership with God. Pastor, bakit kailangan mo magbigay? Una, sa iglesia ng Panginoon, maraming mga gawain, di ba? At alam nyo, number 1 na dapat makinabang sa tithes and offering ay mga pastor.
Pastor, mukhang tagilid tayo dyan. Eh, bakit mga pastor? Sa Old Testament, yung mga tithe sa Old Testament, lahat ang gumagamit noon ay ang mga priest. Yung sa Levites, silang gumagamit noon. Ngayon, dapat talaga, kasi Apostle Paul, binanggit na ni Apostle Paul yan, kasi may mga reklamo na mga naiinggit sa pastor. Kaya binanggit ni Apostle Paul yan sa 1 Corinthians chapter 9. Okay. Sabi ni Apostle Paul sa verse dito, verse number 7, who goeth over any at his own charges, who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof, or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. And then pagdating dito sa 9, for it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that readeth out of the corn, that God take care for oxen. And then pagdating dito sa verse number 11, if we have sown, sino po ito? Itong mga alagad ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, if we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Kasi may mga Christians na parang sumasama loob nila sa pastor. Bakit? Ang pastor raw, bigyan, kailan. Alam mo, sa Biblia, sabi ni Apostle Paul, masama ba na kaming mga pastor, dahil naghasi kami ng mga spiritual sa inyo, masama ba na kami ay tatanggap ng mga karnal? Ano yung mga karnal? Yun po ang mga tinatawag dyan ng mga financial aspect. Diba? Kasi kami mga pastor, ang pinagtutunan namin, mag-aral ng salita. Kaya ako, hindi talaga ako ever since naging pastor ako, hindi ako nag-secular job. No? Si Pastor Edwin, hindi nag-secular job yan. Di ba? Sorry. No? Kasi, ako naman, wala namang problema doon sa mga pastor na may secular job. Kanilang naman yun eh. Kanilang tinatawag na prerogative yun. Di ba? Wala namang masama doon. Pero, pagdating sa gawain ng Panginoon, dapat talaga ang mga lingkod ng Diyos ay mayroong bahagi doon sa financial na income ng Diyos. Biblical yan eh. Ako hindi ko yan ituturo kung hindi biblical yan. No? Hindi ko pastor ako. Sabi ko nga doon sa amin. Kasi sa amin naman, sa totoo lang, wala akong sahod doon. Hindi nagkaroon na 10,000, 15,000. Pero sabi ko lang sa church, happy. Kasi sa ngayon, pero madalas ang nangyayari sa biyaya ng Panginoon, ako lagi ang abonado sa kabahan ng Panginoon. Kasi siyempre pag may pira namin, gagamitin din namin sa gawain ng Panginoon yan. Di ba? Si Pastor El, pag may pira yan, bibili ng ticket dahil pupunta sa gawain sa Davao. Di ba? So, bali, pagdating sa gawain ng Panginoon, titingnan ninyo ang pangangailangan ng pastor. Hindi maganda sa iglesia na ang income ng church ay ang pastor. Hindi ninyo bigyan. Kasi ang pastor, nahihiya yan. Lalong-lalo na yung pastor ninyo, di ba? Siyempre, hindi yan magsasabi. Bigyan nyo ako na. Hindi magsasabi yan. Di ba? Kayo dapat mga nro ang may kusa. Di ba? Kasi mag-meeting tayo na si pastor bigyan natin. Kasi, importante yan. Di ba? Gagamitin na ng pastor yan sa gawain. Katulad sa mga pastor, ako, napakaraming mga ministries. Pastor maraming ministry yan. Bawat galaw namin, ministry. At yung ministry ay mayroong kaakibat na pira. Di ba? So, isumli natin ang tithes and offering sa iglesia dahil gagamitin ng Panginoon yan sa kanyang gawain. May kuryente, may bayarin. Di ba? Ako, sa totoo lang, ako, kahit sa church namin, sinasabi ko to. Pag mag-invite, ito huwag niyong isipin, huwag niyong masamayin, ako lang, prangka lang ako eh. Di ba? Ako sabi ko sa church, tayo pag mag-invite ng mga pastor, huwag nating thank-youhin yung mga pastor. Diba? Medyo iba pa paningin nyo sa akin. Pastor, mukhang kami, hindi ko kayo pinaparinggan. Kahit hindi nyo ako bigyan, walang problema sa akin yan. Kay Pastor Aaron, kahit hindi nyo bigyan, walang problema. Pero kayo may problema. Kayo may problema, bakit? Kasi, sa gawain ng Panginoon, kaya nga, kailangan sumuporta tayo, magbigay tayo, dahil maraming gawain ang Panginoon. Diba? Kahit sa mission namin,
Pag mag-preach, yung preacher naman, huwag naman natin typehin. Bigyan naman natin ng love offering. Di ba, Brother Jerome? Yung mga preacher, hindi naman nagpipreach yan dahil may offering. Ha? Hindi naman yung nagpipreach upang bibigyan, kahit hindi ninyo bigyan, magpipreach at magpipreach pa rin yan. Pero kayo ang may problema. Di ba? Kasi, yung gampanin ng iglesia ay hindi nagagampanan. May ibang mga membro naman, yung pira daw sa church, dapat taguin lang ng taguin sa bangko, paramihin. Paano kung bukas pangalawa, babalik ang Panginoon? Ano ninyo yung pira doon sa bangko? Sige nga, di ba? Kayo ang sisingilin ng Panginoon, di ba? Tinago nyo yung pira sa bangko. Maraming gawain ng Panginoon na hindi natustusan. Diba? Mayroong evangelism, mayroong mga pagkakailangan, dapat gamitin yan sa gawain ng Panginoon. Di ba? Alam nyo, isa sa mga opportunity ninyo bilang mga membro, mayroong tinatawag na prophet's reward kung tawagin. Diba? Doon sa Matthew chapter 12 atay. Pag sabi nga doon, magbigay ka lang ng malamig na tubig sa lingkod ng Diyos, mayroon ka ng ganting pala. Amen po ba? Sabi nyo, Pastor, pabor yan sa inyo sa pastor kayo. Sige, mag-pastor kayo. Di ba? Sige, mag-pastor kayo. Tingnan natin, baka mga bukas makalawa eh. Sabi nyo, hindi pala madali mag-pastor. Baka mamaya, bukas makalawa eh. Bye-bye, alis na ako. Di ba? Kasi daming problema sa simbahan. Kasi yung mga nagpapastor yan dahil tinawag ng Diyos. Hindi namin, ayaw ko talagang, noon pa, ayaw ko talaga maging pastor. Kaya sabi ko sa magulang ko noon, mag-aaral ako sa kung anong gusto ko noon, sabi ko sa magulang ko, gusto kong mag-abogado. Kaso lang, hindi kaya ng magulang ko magpaaral ng pagka-abogado eh. Sabi ko, maging engineer na lang, hindi pa rin kaya ng magulang ko eh. Kaya nag-aaral na ako sa doon ako sa Bachelor of Arts and then naging accountancy. Kaso lang, doon ako sa second year college, naramdaman ko na ang tawag ng Panginoon. So, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Si Pastor Ed, architect yun eh. Pero hindi niya na ginawang profesyon, di ba? Hindi niya na ginawang karir. Kasi tinawag ng Panginoon sa gawain ng Diyos. Ito, kasi katapatan yung pa natin. Ang tanong, kasi ang challenge sa atin, examine yourselves. Bago tayo matapos 2 Corinthians chapter 13. 2 Corinthians chapter 13. Verse number 5. Ito panghuli, no? Sabi dito, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Diba? Examine yourselves. Ngayon, matanong kita, honest to goodness, ikaw ba ay tapat o hindi? Sasagutin mo yan. Pag i-ignore mo yan, sabihin ko sa'yo, malaking problema mo. At yung problema na yan, ito tayo pag nagka-problema tayo sa financial, gumagawa tayo ng paraan. Amen po ba? Kasi kung pabayaan mo yung problema mong financial, sino ang maghihirap? Ikaw din. Pag nagka-problema ka physical, hinahanapan mo ng paraan paano ka gumaling. Kasi pag pabayaan mo yan, baka isang araw maging kanmam na yan. Pag lumala yan, cancer na. Di ba? Nag-gets ninyo? Wala namang kanmam, cancer na naman talaga eh. So, dito ngayon, makikita natin, pag may problema spiritual, dapat gawan mo ng paraan. Kasi ang pinakamabigat na problema, hindi problema financial, hindi problema physical. Ang pinakamabigat na problema, yung problema spiritual. So ano yung problema? Pag hindi ka na nakapagbasa ng Bible, problema na yan. Pag hindi ka lumalago sa kaalaman, kasi doon sa Peter, you must grow. Pag hindi ka lumalago sa kaalaman salita ng Panginoon, masisira ka na isang araw. Di ba? Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Kaya kahit mababae ka, malalaki ka, atin ka ng virtual study.
upang palalimin mo. Ayan si Pastor Edwin, virtual. Diba? Kami, Monday, Tuesday, Thursday, Friday. May virtual kami gabi-gabi. 8 o'clock hanggang gabi-gabi. At wala kaming sahod sa seminary. Ako, yung subject ko sa seminary, 7. Kaya gabi-gabi may klase ako. Ngayon, may nagbigay ng operate na ibigay daw sa mga nagtuturo 150 bawat turo. Sabi ko, Pastor, ibigay mo lang sa mga kasamahan natin kasi mauubos din yan pag ako bibigyan mo. Ako ang pinakamaraming natanggap niya kasi ito ang subject ko eh. Kaya sabi ko, i-exempt mo na lang ako dyan. Saka na lang kung medyo marami-rami na. Di ba? Kasi mga kapatid, tayo, gusto natin mapabuti yung buhay natin. Number 1, tingnan mo ang spiritual na aspect ng buhay mo. Huwag mong pabayaan yung iba. Gusto ko maging maganda buhay ko, number 1 niya, titingnan tira. Titingnan niya physical. Ang spiritual, kalimutan na. Mali po yun. Ha? Gusto mong gumanda buhay mo, gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, ang una mong i-examine, yung spiritual na katayuan ng buhay mo. Ikaw ba ay nakakapanalangin pa ng maayos? Ikaw ba ay naglilingkod ng maayos? Ikaw ba ay naging tapat sa Panginoon? Ikaw ba ay nakapag-aral ng salita ng Panginoon? Diba? Yun ang challenge dito. Yun ang command, yun ang challenge, yun ang crown na binibigay ng Panginoon. Okay? So, doon na lang tayo. Naunawaan niyo po ba yung topic natin? Be faithful in giving God the glory in His church, sa kanyang iglesia. Wala tayo doon sa ano-anong mga para-church organization kasi hindi yun sa Panginoon eh. Diba? Yung iba naman, pag magbigay ng offering at tithes, doon daw nila ilagay, ibigay doon sa mga bulag, mga nakikilimos dyan. Ha? Hindi po tama yun. Yung tithes mo doon ibigay sa mga bulag, sa mga... Sabi ng Biblia, bring to the house of the Lord. Dalhin natin sa iglesia ng Panginoon, hindi doon sa mga bulag. Di ba? Hindi doon sa mga street children. Eh, pag magbigay ka doon, sa'yo na yun, pero yung tithes at offering, dalhin mo sa church. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. Amen? Sabi ko, kung ang mga churches ng Panginoon marunong lang talaga sumunod sa Bible, hindi maghihirap ang mga pastor. Diba? Ang mga pastor, makapagsuot sana ng mga mamahaling damit. Kaso lang, doon na lang bibili ang pastor sa ukay-ukay. Kasi yung mga membro hindi marunong mag-alaga sa pastor eh. Gusto nila yung pastor nila mag-preach na maayos. Pero hindi naman nila tinitingnan kung ano na ang, may tigas pa ba ang pastor, may tira pa ba ang pastor. Ha? Tingnan nyo yan. Alam nyo kung bakit? Kasi bilang membro, trabaho mo yan. Obligasyon mo yan sa Panginoon. Diba? Kung gawin mo yan, pagpalain ka ng Diyos. Amen? Amen. Pagpalain. Subukan nyo. Yung mga lingkod ng Panginoon. Diba? Yung babaeng balot, diba? Sa time ni Elijah. Wala na siyang panghuling kain na lang yun eh. Sabi ni Elijah, sige, ipagluto mo ako. Ha? Sabi ng babae, wala na nga eh. Last na lang na ito eh. Pag maluto ko ito, mamatay na kami. Pero sabi ni Elijah, unahin mo ako. Kaya ako din, tinuturo ko yan. Di ba? Kasi, upang pagpalain ka ng Panginoon, di ba? Bigyan mo rin. Siyempre, nag-aaral ka, ang pastor, tuluban lang ang Panginoon, itong estudyante na ito, kapatid ito, sana makapagtapos. Ano ba nakapagtapos? Nag-pray ng tulo-tulo ang pastor na makapagtrabaho. Nang nakapagtrabaho na, kahit man nang ipais na ang pastor, wala na. Babay pastor, graduate na ako, may maganda na akong trabaho. Walang utang na loob ka. Di ba? Ba't kinalimutan mo yung lingkod ng Diyos? Di ba? Hindi naman, si Apostol Paul, sabi ni Apostol Paul masama ba na magkuhan kami ng karnaltik sa inyo, naghahasi kami ng spiritual? Ako piniplex ko yan. Kasi nasa Bible Diba, Brad? Yung ba kasi takot mag-preach Diba? Oo. Kasi akala nila pag-preach dyan ay ang dating ng pastor na minira. Anong tingin niyo sa mga pastor? Mukhang pera? Hindi naman mukhang pera yung mga pastor Diba? Gusto lang ng pera. Ikaw gusto mo rin pera Diba? Pero naglilingkod kami hindi dahil sa pera. Amen? Sabi ko, kahit hindi kayo magbigay ng tithes offering nyo, buhayin kami ng Panginoon. Pero ikaw, pagpalain ka ba ng Panginoon? Diba? Gusto mo pagpalain ka ng Panginoon,
Di ba? Give and it shall be given unto you. Give. Gampanan mo kaya yung mga estudyante ang sikreto, ano? Panginoon, pagpalain niyo po yung pag-aaral ko, makagraduate ako, makapagtrabaho ako. Dahil Panginoon, pangako ko sa iyo. Pag may maganda akong trabaho, may income ako, yung tithes and offering ko, sigurado po yun. Di ba? So nakita namin, maganda itong plano nitong bata na ito. Sabi namin, sige, pag-graduate mo, suma kung laude ka. Bakit suma? Kasi sumama eh. Okay, joke lang po yun. No? So, talagang napakaganda ang katapatan natin. No? Alam niyo, napakaganda maging tapat ka sa Panginoon. Wala nang, sabi, I tell you wala nang, talo mo yung mga bilyonaryo. Pag ikaw ay tapat sa Panginoon, talo mo yung mga bilyonaryo. Kasi yung kanilang pagka-bilyonaryo, dito lang yan sa mundo eh. Di ba? Pag mamatay mo lang yan. Pero pag tapat ka sa Panginoon, sa 1,000 years, gawin ka ng Panginoon ng hari. 1,000 years rin ng Christ din sa mundo. Pagdating doon sa langit, sa New Jerusalem City, parangalan ka pa ng Panginoon. Ayaw mo pa ba yan? Ha? Mayroon ka ba makikita ng gano'n? Wala na sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon doon sa mga alagad niya sa John chapter 6, kasi nagsilayas na yung mga tao. Iniwan na si Kristo. Sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, o ano, alis din ba kayo? Sabi ni Pedro, Panginoon, kung aalis kami sa iyo, saan kami pupunta? Wala kaming mapuntahan. Masisira ako. Ikaw, pag kung saan-saan ka paglupalong ng mundo pupunta, wala kang magawa. Maliban na kung hindi ka anak ng Diyos. Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, tama lang na aalis ka sa simbahan. Diba? Hindi ka anak ng Diyos eh. Aalis ka sa simbahan. Kasi iglesia ng Panginoon yan. Yung mga umaalis sa iglesia ng ating Panginoon, hindi naman talaga yan sila membro sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya minsan, may mga membro na umalis sa simbahan, nakakalungkot man. Pero kung pinayuhan yan at hindi makinig, hayaan mo na umalis. Diba? Oh. Kasi sabi doon sa John, sila nagsialis, no? First John chapter 2 ata yan, verse 18 and 19. Sila ay nagsialis sa atin dahil hindi sila sa atin. Dahil yung tunay na sa Panginoon, manatili sa Panginoon. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, purihin kayo. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa hamon na maging tapat kami sa iyo, Panginoon. Kayo po ang siyang dakilain, kayo po ang purihin. Patuloy nawa, pagpalain ninyo ang iglesia dito, Panginoon. Marami pang mga kaluluwang maligtas at ang bawat membro ay lalong magpupumahaw na maging tapat sa iyo, Panginoon. Gabayan niyo po sila at ang bawat isa nawa ang iyong mga salita ay naging hamon, Panginoon, sa bawat isa. We ask all these things in Jesus our Lord and Savior. Amen.